Hello! What's up mga kumari kuntikang? At since nga ngayon po hamak kumari kuntikang ilang araw na lang po ay nako, papasok na nga po ang bagong taon. Eh di ba sabi ko nga sa inyo, kailangan po ipaghanda na natin yan. Kaya ngayon nga po hamak kumari kuntikang for today's video, isa naman pong napaka-powerful na pampaswerte lucky charm ang ating ibibida at ipeplex sa inyo. Ito po isang napaka-powerful po na pangsalubong sa bagong taon hamak kumari kuntikang na dapat po'y gawin po ninyo. Ano yan? Yun na nga po hamak kumari kuntikang, wala na masyadong chika talakis. Umpisahan agad natin ito. Wala na mga pakeme-keme pat wala na kung ano-ano pang mga dadaha. Kasi ngayon po hamak kumari kuntikang ay gagawa po tayo ng isang napaka-powerful po nga na isang pampaswerte na yun na nga, makakahikayat na naman po ng mga bagong mga positibong enerhiya para kayo po'y dumugin at pasukin ng mga sinasabing inaasam-asam nyo pong mga kaswertihan sa buhay po ninyo ngayong buong taon ng 2025. Talaga ba? Opo, hamak kumari kuntikang. At ito po'y tradisyon na rin po, ginagawa po talaga ito ng ating matatandang manuno ang paghahanda po ito kapag sumasapit nga po ang bagong taon. Ito po'y gagawin po natin hamak kumari kuntikang dispiras po ng bagong taon sa December 31. Dapat po'y nakahanda na po ito. Kasama po ng iba nating mga ihinahanda na mga pampaswerte. Katulad ka po ng ating mga bilog-bilog na mga prutas. Nako, dapat po'y kumpleto po yan hamak kumari kuntikang. Tapos yun din po ating prosperity money ball. Nako, gumawa po kayo niyan kasi talagang napaka-powerful po niyan. At talagang magbibigay lang ng walang humpay na kaswertehan po sa inyo. At syempre, kailangan maghanda rin po tayo ng mga lapyok. Lapyok? Opo, mga lapyok, mga pagkain. Pagkain po yun hamak kumari kuntikang, baka naman kayo hindi maghahanda. Ay nako, leche, kayo uulatin yan kapag kaganyan. Dapat po kayo po mag-prepare naman. Kasi alam niyo po ba hamak kumari kuntikang, na kapag kaganyan nga pong bagong taon, dapat po tayo po naghahanda po sa ating mga pagkainan para tayo po talagang maging masagana sa buong taon. Dapat pati po ang mga bulsa po ninyo po ng pera, bariya, yan mga malulutong na pera, para kayo po maka-imbibe nga po ng positivity, ng kaswertihan, lalong-lalo na nga po sa usapin ng kaperahan. Baka kayo patugloy-tugloy lang dyan, kayo may nakabikangkang lang dyan, kayo, nako, may higala kayo, matutulog lang kayo pag sapit nung December 31, yung midnight, nako, Mario Joseph Huwag niyo pong gagawin yan kasi buong taon, tutugloy-tugloy din po kayo dyan. Kaya kayo po, di ba sinasabi, bakit ganun? Parang ang hirap-hirap ng buhay ngayon. Baka nga kasi kayo hamak kumari kuntikang, hindi niyo po ginagawa yung mga sinasabing mga pampaswerteng yan. Pero sabi nga po hamak kumari kuntikang, ito naman po mga sineshare natin ng mga paniniwalang ito, yung mga pawang gabay lamang naman po natin. Siyempre, nasa sa atin pa rin naman po yan kung ito po yung ating susundin at ito po yung ating din gagawin. Pero di ba sabi nga po hamak kumari kuntikang, wala naman pong masama't walang mawawala sa atin kung atin ito pong paniniwalaan, ito po yung gagawin din natin. Kasi minsan lang naman po yung sa isang taon hamak kumari kuntikang, siyempre, yun naman pinagkudaan nyo dyan, yung pinagkudkudan nyo ng buong taon, siyempre baka naman kayo hindi ba nakapag-sibo man lamang dyan, nakapagtago para makapaghanda-handa man lang. Kasi iba sasabihin paano kung walang kapera-pera? Paano ibibili namin ng mga ganyang panghanda-handa? Aba, leche. Wala ka nang ginawa sa buhay mo, kaya kayo nagkakakanyan. Tapos magtataka kayo kung bakit, sasabihin niyo, bakit ganun? Hindi na nagbago ang buhay namin. Palagi na lamang kami naghihirap, palagi na lamang lumulubog sa kahirapan. Kasi nga, hindi nyo nga binabago nga ang buhay po ninyo. Kaya gawin nyo na po yan hamak kumari kuntikang, gawin na natin po ito. Tayo po'y magpaswerte at imbibe na natin ang sinasabing mga positivities na yan na maaaring ibigay po sa atin ng bagong taon. So yun na nga po hamak kumari kuntikang, ako napahaba naman po yung talakis ko. Umpisa na natin to. Ano ba gagawin natin ngayon? Kasi ito nga po'y gagawin nga natin yung ating tradisyon o yung ating laging ginagawa hamak kumari kuntikang sa pagpasok ng bagong taon. Kayo po ba ginagawa nyo rin po ito? Ang paghahanda po ng pinya. Pinya? Naku, spaghetti, pinya lang pala. Aba, naku, huwag niyo pong may menosin to hamak kumari kuntikang, kasi alam niyo po ba na sa paniniwala po ng ating mga matatandang mga ninuno na kapag tayo po naghahanda po ng pinya sa ating mga tahanan, kapag pumapasok po ang bagong taon, pagka sasalubong tayo ng bagong taon, talagang tayo po'y dadagasain ng walang humpay na kaswertihan hamak kumari kuntikang, kasi napakaswerte ng pinya kapag kaya po'y ihinain natin sa ating mga tahanan. At alam niyo po ba hamak kumari kuntikang, na meron din paniniwala ang ating mga kapatid na mga Chinoy, mga
Chinese communities natin na kapag kaganyan po mga Chinese New Year, yung mga bagong taon o yung mga pagdiriwang sila ng mga ginaganap, alam niyo po ba, sila po'y laging naghahanda po ng pinya. Pinya. Opo, kasi alam niyo po ba ang salitang pinya sa kanila o yung pineapple ay kasing tunog po yun ng salitang onglay o yung sinasabing luck is coming on your way. Paparating na sa inyo, papalapit na sa inyo yung swerte. Gusto niyo yun? Bakit gusto ko yun? Kaya ugaliin niyo po na kayo po'y maghahanda lagi po ng pinya. Kahit halimbawa, hindi po bagong taong, halimbawa may mga okasyon, mga birthday po ninyo, mga piyesta, ganyan, may mga pasinaya kayo. Yan, maganda po yan, Hamak Marikuntigang, maghanda kayo nito, ang ating pinya. Ako nga po yung napabili nga ng pinya, kamahal-mahal ng pinya ngayon, Hamak Marikuntigang, kasi yun na nga, magpapasko nga po ito, bago to. Alam niyo po ba kung magkano ang pinya? Eto, 150. Tingnan niyo naman, dilaw na, tapos, saan ko binili? Sa Robinson. 150? Naku, Pus Mariosep. Tingnan nyo naman. Gusto ko lang talaga kumain din ng pinya. Sabi ko, dilaw na. Siya, gagawin ko na muna ito para ma-share ko na nga sa inyo. Kasi baka bukas ito'y layot na. Hindi ko na mapakinabangan. Kasi nga, pagkatapos ko nga ito i-share sa inyo, gagawin natin ito ngayon. Ito'y lalantakan ko na. Kasi ako'y ang bango ko yan. Naku, Pus. So ito po Hamak Marikuntigang, ito po ang ating bida ngayon. At ito po ang ating napaka-powerful na pampaswerte na gagawin natin ang ating tinatawag na Lucky Pineapple Abundant Plate. Talaga ba? Ba't abundant plate? Kasi meron po siya kasamang plato. Kasi dito natin siya ilalagay, Hamak Marikuntigang. So ito na nga po Hamak Marikuntigang, umpisa na natin ito. Paano bang pagganap nito? Ito po Hamak Marikuntigang ay gagawin nga po natin ngayon pong December 31 bago po pumasok ang bagong taon. Pwede nyo pong gawin ito, Hamak Marikuntigang. Pagka hindi man kayo masyadong busy, mga December 30, prepare nyo na po siya. Yan. Kung yung bibili lamang po ng isang pinya, naku, ako nga po ito. Ang dami kong nabili dito pinya, Hamak Marikuntigang. Teka, nagdidimidikit sa ano ko. Ayan, tinan nyo. Ito pa yung isa. Ito naman po, dinayo ko pa talaga ito sa Kalawan. Kasi talaga ako na may hamit na hamit, Hamak Marikuntigang. Kasi excited na ba talaga ako na i-share nga po ito sa inyo. Kasi ito talaga yung hindi ko talaga kinakaligtaan na i-prepare, Hamak Marikuntigang, kapag magbabagong taon. Kaya ito na nga po yung inuna ko. Yan, ang pinya o yung ating Lucky Pineapple, Hamak Marikuntigang. Tapos din nyo, ito pa yung aking nabili sa Hamak Marikuntigang. Talagang kalagu-lagu ng dahon, Hamak Marikuntigang. Kapag tayo po yung gagawa nito, Hamak Marikuntigang, itong ating pong ritual po sa ating pinya, pumili po kayo ng mga magagandang dahon ng pinya. Kasi sumisimbolo po ang pinya po ng prosperity and abundance. Wealth po yan, Hamak Marikuntigang. Tapos pagka yan po may mga malalagong dahon, nako, yan po talagang sumisimbolo ng kasaganaan yan. Yung talagang abundant, Hamak Marikuntigang, yung mga green na dahon. At diba't nga kayo papasok nga ang Year of the Snake. Maswerte po yung mga kulay green ngayon. Kaya gagawin natin to, Hamak Marikuntigang, ang ating Lucky Pineapple Abundant Plate. So ano bang mga sangkap na gagamitin natin dito? Ito nga po, Hamak Marikuntigang, pinya. Nako, itong isang to, Hamak Marikuntigang, bili ko dito ay 120 sa Kalawang. Tapos ito naman po isa ay 80 pesos. Tingnan nyo. Ang gaganda ha, fresh na fresh. Nako, kababango. Tapos alam niyo po ba, Hamak Marikuntigang, may trivia ako sa inyo. Alam niyo po ba, Hamak Marikuntigang, na ang pinya po dito sa Kalawan, Laguna ay pinakamatamis sa lahat ng pinya sa buong Pilipinas. Talaga ba? Opo, Hamak Marikuntigang, kasi sabi ng mga nagtatanim doon, Hamak Marikuntigang, ang lupa daw po ng Kalawang ay, nako, napakatamis ng pinya kapag kayo nagtanim dyan. Bakit? Kasi sabi ng iba, yung lupa daw po sa Kalawan ay meron daw pong asukal. Charing. Hindi po. Basta sabi nga po, Hamak Marikuntigang, yung mga pinya daw po dito sa Kalawang ay pagkatatamis. Kahit yung mga berdeng-berde pa lang, hindi pa yung gantong madilaw-dilaw, Hamak Marikuntigang, ay buksan nyo yan. Kahit yung pinakadulo dito, yung pinaka-part na dulong-dulo, napakatamis niyan, Hamak Marikuntigang. Basta yung medyo mahinog-hinog na. Huwag nyo mang pipitasin ng bubot pa, Hamak Marikuntigang. Ako si Mariosep. Tapos dito po sa Kalawan, ang mga pinya po talagang natural na yung hinog, hindi po yung ginagamot, parang dumilaw. Kaya kayo po dumayo ng dito ng Kalawan, Laguna pagka kayo gusto nyo makatikim talaga ng pinakamasarap na pinya. So ito nga po ang ating star ngayon, Hamak Marikuntigang. Ito po ang ating mayroong na sangkap dito. Ang ating pinya. Ano bang gagamitin natin dito? Itong 150 sa Robinson o itong 80 o itong pinakamalaki?
ito na lang siguro para medyo medium lang. Kasi kailangan kasi natin to, tatalian po natin siya ng ribbon na pula. Kakalak-lak naman, naku, napakaraming ribbon na gagamitin natin dito. So ito na lang, maganda man tayo niya. O yan, ay naku, Maria Joseph. Ayaw tumayo. Kailangan kasi tumutogay siya, hamak mari kung tigang, tatayo siya. Kasi siya po magiging center of attraction natin kasi hamak mari kung tigang. O, so ayan, ganyan. So ito nang gamitin natin. O, itong dilaw, gusto nyo ba itong maliit-liit? Hindi ba maganda na yung malaki-laki, yung bongga talaga. Yan, ito, kakainin na lang natin yan. Yan po, ayusin nyo na lang po hamak mari kung tigang. Dapat po kasi pantay yan. Kakalangan nyo na lang para tumayo siya. Anyway, lalagyan pa naman natin dito kasi ng mga baryak sa ilalim. Kasi dito po sa ating particular na pampasweting ito ay may mga kakailanganin po, di po tayo ibang sangkap. Tayo po kasi hamak mari kung tigang ay maglalagay din po nito ang ating pong mga barya. Kailangan po natin dito ng 88 na pieces po ng baryang piso. 88. Bakit 88? Kasi ang 88 po ay sumisimbolo po ng walang humpay na kaswertehan. Doble-doble kasaganaan at walang humpay na pagpasok ng swerte sa inyo. Yung kumbaga infinity. Dinoble pa natin yung 8. 8, kaya 88. Pero pwede rin po kayong gumamit hamak mari kung tigang nung 168. 168 na barya. Pero ako po dito, tradisyon ko po lagi kapag ginagawa ko po itong pinya-pinya na to. 88 pesos po na barya talagang nilalagay ko. Ito po kasi hamak mari kung tigang, ilalagay po natin dito sa ilalim niya. So ganito po. So eto, yung ating pong mga barya hamak mari kung tigang ay ikin-lens na po natin. Ito po hinugasan na po natin ng tubig na may asin at konting suka. Tapos ito po yung pinaarawan na natin, pinatuyo natin sa sinag ng araw. Yan, bigyan natin siyang ganyan hamak mari kung tigang. Tutuyo nyo, ang ganda ng mga barya hamak mari kung tigang. Oh. At ang tunog niya talagang tunog barya talaga. So ito po ang mga barya hamak mari kung tigang. Ilalagay natin siya dito sa ating plate. Dito sa ating abundant plate. O, tingnan nyo ang sarap ng tunog ng barya. O, tingnan nyo naman. O, nako po. O, yan, ganyan. Ilalagay lang po natin lahat. Ito po ang 88 piraso po ng barya. Yan, ito po ang ating sangkap. So, yan. So, ayun na. Nailagay na natin siya hamak mari kung tigang. Kita nyo ba? Kasi medyo malayo kasi yung aking camera. O, yan. Focus natin. O, yan. O. Mabilis lang to hamak mari kung tigang. Sandali lang po ito. Pero bago yun hamak mari kung tigang, ang ating pinya rin po ay kailangan din po nating talian po ng kapirasong ribbon na pula. Pero ako po ang ginagawa ko po, dinodoble ko po yan. Isang ribbon na pula at isang ribbon na kulay berde. Para talagang doble-doble kasi green po kasi kulay ng pera. Ang pula naman po ay kaswertihan talaga hamak mari kung tigang. Kaya yan po, tatalian po natin yan ng 2 ribbon. Ito po, kulay pula at saka kulay berde. Yan, syempre Pasko naman, para maging talagang parang festive talaga yung mood hamak mari kung tigang. Kaya tingnan nyo, talagang red na red talaga tayo. Tatalian nyo po yan ng kapirasong ribbon na pula at kulay berde hamak mari kung tigang. Para talagang maging bonggang-bongga talaga. O, ganyan. Tatalian nyo lang po siya dito. O. Pwede po dito, pwede din po dito sa pinaka dito sa pinakalaig niya. O, dyan, pwede po dyan. Pero huwag nyo po sasakalin. Baka naman mabigte. Dito lang sa gitna. Para maganda baga pagka i-display natin hamak mari kung tigang. O, ganyan. Tali nyo lang po, i-ribbon nyo lang po. Gandahan nyo na po yung pag-ribbon hamak mari kung tigang. Siyempre, bagong taon niya. Kailangan talagang, kumbaga pangmalakasan yung ano natin, yung ihahain natin na pampaswerte. O, diba? Tapos alam niyo po ba hamak mari kung tigang, hindi rin po ito sa mga pampaswerte sa mga bagong taon na ginagawa. Ito po pwede nyo rin pong gawin hamak mari kung tigang. Halimbawa kayo magpapasinaya ng mga bagong businesses, may mga bagong negosyo kayo. Kayo po kumuha lamang po ng pinya, talian nyo po ng ribbon na pula. Isasabot nyo po yan sa harapan po ng tindahan po ninyo at makikita nyo talagang kayo dadagasain ng napakaraming parokyano, kliyente at mga customers na magbibigay sa napakaraming benta. Talagang dadagsain kayo ng swerte. Kaya kayo pagka kayo may mga bagong bubuksan na negosyo, maglalagay kayo lagi ng pinya hamak mari kung tigang. Tandaan nyo yan. O, so ganyan. Pagkatapos hamak mari kung tigang, kailangan din po natin dito ng 8 pirasong papel na pera. Nako, talaga naman. Opo, kahit ano pong denomination ng pera natin hamak mari kung tigang, pero tayo po hamak mari kung tigang, syempre gusto natin tayo talagang maging abundant na abundant. Ang gagamit tayo syempre ng pinakamalaking denomination ng pera natin ang tigwa 1,000 pesos. O, diba? 8 piraso po, so 8,000 pesos po yan. Pero hindi ko naman po sinasabi na 1,000 po yung gamitin po niyo. Pwede kayong gumamit kahit ano pong denomination nga po ng pera, kahit po yung tig-20, tig-50, tig-100, o yung tig-500, o itong pinakamalaki na 1,000 pesos. O kung meron kayong dollar. Kung nasan kayong lupalop ng mundo, yun ang gamitin po ninyo.
Ay! So mga kailangan po tayo dito ng 8 pirasong perang papel. So yan, bilangin natin. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakit 10? Sobrang haba ito. Kasi binito ko kanina. 8 lang yung kailangan natin. So babawasan natin ng dalawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 8 lang. Meron pa akong dalawa. O diba? Sobra. Tapos ito po hamak maligtigan ay ilalagay natin dito. Before po, usually po ang ginagawa ko po, diretso ko na po nilalagay po ang papel dito po sa dahon. Sa dahon po ito lalagay hamak maligtigan. Sa dahon po ng pinya, ilalagay nyo siyang ganyan. Tapos noon po kasi, ang ginagawa kasi namin, ng lola ko noon, ini-stapler namin. Ini-stapler na ganyan o dinidikit ng tape. Kaya di ba bawal nga daw po stapler ang pera? Bawal siyang, kumbaga galusan o saktan, di ba? Kaya ang naisip ko po, ito naman po ang gagawin natin ngayon. Kumbaga parang nag-evolve na yung ating Lucky Pineapple. Tayo po yung mangangailangan din po ng ampaw na pula. Yan, kasi dito na natin siya ilalagay. Para hindi po siya takaw, baga dekwat. Baka yung mga tao dyan sa bahay nyo kasi, baka mamaya nilagay nyo yung 8,000 dyan na makamari ko yung mga pera. Pagbalik nyo, wala na, nalalos na, nagtaka kayo, hindi na umabot ng bagong taon, wala na, ubos na yung pera. Yung pala, dinekwat na ng mga kasama dyan sa bahay. Kaya ang gagawin natin, para kung ma-curious sila kung ano bang laman yan. Baka yung tig-20 lang, o tig 100, o yung tig 50 pesos. O, pwede naman po yun na makamarik yung tigang. Ilalagay natin siya sa ating, mga ampaw na pula. Kasi alam niyo po ba, makamarik yung tigang, na kapag kagantong bagong taon o Pasko, kapag kayo po hamak-marik yung tigang, maghahanda po ng pera, at kayo po mamimigay, halimbawa, mas maganda po ilagay niyo po sa ampaw na pula. Tapos kasi, yan po yung napakaswerte. Suswertehin po kayo na nagbigay at yung binigyan po niyo, suswertehin din naman talaga. Tao? Opo, hamak-marik yung tigang. So, ganito po. At kasi may paniniwala din po ang ating mga Chinese communities po, hamak-marik yung tigang, na ang pera daw po, hindi po dapat yan pinofold kapag inilalagay po sa ampaw. So, dapat yan po ay buo. Kaya tayo po gagamit po nung medyo malaki-laki pong ampaw, hamak-marik yung tigang, para yung pong ating mga pera, kapag inilagay natin ganyan, dapat po yung nakaganyan, hamak-marik yung tigang, yung pong ating, lagay natin yung may tao. Ito, puro may mga agila So, ito, may tao siya, ha? Ito. Pag inilagay po natin yung ganyan, pag ganun po, papasok, ha? Papasok po yung tao. Para kumbaga, papasok lagi ang pera po sa atin. Papasok, ma-imbibe po natin. Ganyan, Ito, pinasok natin. Buo siya. Hindi natin siya kailangang itupi o i-fold. Kasi, malas po hamak-marik yung tigang kapag ipino-fold po ang pera. Madali siyang nauubos. Kaya kayo po, di ba sabi ko sa inyo, huwag kayong gagamit po ng mga folded na wallet ngayon po 2025 kasi para kayo po hindi kayo mabilis maubusan ng pera. Gumamit po kayo ng mga long wallet, yung buo, para hindi natin pinofold ng pera hamak-marik yung tigang. So tandaan nyo yan. Pagkatapos ito po hamak-marik yung tigang, pag nailagay po natin dito lahat hamak-marik yung tigang yung pera natin, lagay natin, sige, pakita ko sa inyo. Kailangan po ipapasok siya hamak-marik yung tigang. Huwag nyo po fold ng pera hamak-marik yung tigang para hindi siya mabilis mawala, maubos. Ganyan. Buo pong buong ampaw po ang gamitin po ninyo, yung pong mahahaba, ha? Kaya pag bibili kayo ng ampaw, wag yung maliliit. Yan. Pagka yung maliliit kasi, napofold kasi, tapos tatandaan nyo, kapag kayo po magbibigay po ng ampaw, wag kayo maglalagay ng barya, lalo na yung mga pang-aginaldo. So yan. Kasi pagka kayo po magbibigay ng bagong taon na hamak-marik yung tigang, iwasan nyo po magbigay, ha? Kapag January 1. Yung January 1 po mismo, magbigay kayo mga January 2. Pag bagong taon po, huwag kayong magpapalabas ng pera, yung pong pinaka January 1. So ito na po, ha. Tandaan nyo yan. Pag January 1, walang magbibigay ng pera. Yung walang magmumudbod. Sa December 25 kayo magbigay. So yan. 8 yan. 8 po yan, hamak-marik yung tigang. Pagkatas, anong gagawin natin dito? Ito po, hamak-marik yung tigang, ay ilalagay lamang po natin siya dito. Yan. Maganda nakaharap siyang ganyan, hamak-marik yung tigang, para kita talaga yung niya, design. 2. Kaya mas maganda nga po kung malagang malago yung gagamitin natin na para talagang masisiksik po natin yung ating ampaw. 3, 4, 5. Huwag ka malalaglag, leche. 6,
7. Eh. Nasaan yung isa? Talaglag. Eh, leche eh. Talaglag pa eh. So, ayan. So, eto na po siya, hamak malit ng tigang. O, diba? Napakasimple lang naman. So, ganito po. Pagkatapos, ano pong gagawin natin dito? Ito po, hamak malit ng tigang, ay lalagay lamang po natin sa ating mga center table o sa ating mga altar. Tandaan nyo, kapag kami pera po, hamak malit ng tigang, hindi po natin yan ilalagay sa ating mga hapagkainan o dining table. Mas maganda po itong ilagay, hamak malit ng tigang, sa may center table natin na nakaharap po sa ating main door o sa ating mga altar. Lalagay po natin sa taas na ganyan. O sa side table po natin, o doon sa ating mga buffet table. Doon po hamak malit ng tigang. Wag lang po sa pinaka-dining table o sa paghahandaan po natin ng mga lapyokan. Yung mga handa natin pagkain. So ganyan po, hanggang kailan naman natin siya ilalagay doon, hamak malit ng tigang. Bibilang lamang po kayo ng 7 araw. Diba? Mula December 31 hanggang 7 araw po, saka nyo po siya sasamsamin, tatanggalin nyo po. Pero sa iba po kasi hamak malit ng tigang, after 3 days po, tinatanggal na nila. Okay lang naman po yun, pero mas maganda po 7 days. Kasi yung cycle po ng isang buong week, hamak malit ng tigang, para kumbaga, kumpletong buong linggo, tayo po talagang putos na putos sa kaswertihan, hamak malit ng tigang. May nagtatanong din po, kasi ang ginagawa naman daw po nila, 12 po daw na perang papel. Pwede naman po yun, kumbaga kasi sumisimbolo naman po yun ng 12 buwan ng taon. Pero yun po kasi ginagawa po natin yun, doon po sa ating pong prosperity money bowl. Ito po din sa ating pinya-pinya, mas maganda po yung number 8, yung 8. Yan, kaya 88 pong pieces po ng mga barya, ilalagay natin dito sa ibaba. Tapos, pwede po dito, pwede yung 8 o pwede din pong 12 na perang papel. So ganun lang po, hamak malit ng tigang. Nako, gawin niyo po ito, hamak malit ng tigang. Kung kayo po hindi pa po nakasubok nito, baka ito na po, hamak malit ng tigang, ang magbigay nga po sa inyo ng yun na nga, limpak-limpak na kaswertihan. Subukan nyo po ito, hamak malit ng tigang, para malaman nyo po kung ano pong maaaring maidulot itong kaswertihan sa mga buhay ninyo. O di baga? So ito na po, hamak malit ng tigang, ang ating Lucky Pineapple Abundant Plate, hamak malit ng tigang. Subukan nyo po ito, hindi nyo susubukan, subukan nyo para malaman nyo po kung ano pong maaaring maidulot itong kaswertihan at pagbabago sa mga buhay ninyo. O di baga? Gawin na po natin yan, hamak malit ng tigang. Kung kayo nga po'y nag-aasam pa, na kayo naman po'y makasalikop naman at kayo talagang daluyan ng mga minimit-himit-hin yung kaswertihan ngayon pong taon na 2025 para mabago naman po ang buhay natin. Ito po yung subukan na natin gawin, hamak malit ng tigang. Pero sabi nga po, ito na po mga pampaswerte ito, hamak malit ng tigang, ay sinasabayan pa rin po natin ng ating pagkilos at paggawa, hamak malit ng tigang. Parang talagang mga kaswertehan na yan ay talagang dumali po sa atin. Yan po pinaka-importante sa lahat, hamak malit ng tigang. Magtatrabaho pa rin po tayo, kikilos pa rin po tayo, at huwag tayong makakalimot na manalangin lagi sa ating poong may kapal para tayo po'y talagang biyayaan at talagang tayo po'y swertihin din naman. O di baga? So ito nga mga kamarikitigan, kung kayo may mga katanungan patungkol po din sa ating i-share ngayon na pampaswerte ito na pangsalubong po sa bagong taon na Lucky Pineapple Abundant Plate, pwede po kayo magtanong dyan na mga kamarikitigan. At kapag kayo pinabasa ko, yan po'y sasagutin ko rin dito. And so with that, mga kamarikitigan, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga kamarikitigan. Happy New Year!